Praise be the name of Jesus. Muli, magandang araw po sa bawat isa at minsan pa tayo po ay sama-sama na mag-aaral po ng salita ng Diyos at sa araw na ito, patuloy lamang po tayo magpasalamat, no? At binabati ko po ang bawat isa, isang magandang araw po sa bawat isa at naway abutan po kayo ng lubos na pagpupuri, no, mula po sa ating Panginoon ng kasiyahan, ng kalakasan, ng pagpapala na mula lamang po sa ating Panginoon, no. At bagamat tayo po ay nasa MECQ, alam ko ang bawat isa po sa atin ay nagpapatuloy na magpasalamat sa Panginoon, nagpapatuloy na magpuri dahil sa kanyang kabutihan, nagpapatuloy sa lakarin nating bawat isa sa ating mga spiritual life. Amen? Kaya po sa araw na ito, magpapatuloy po tayo. Sabi nga ganun, kung tayo po ay kumakain ng 3 beses hanggang 5 beses sa loob po ng isang araw, at pinapakain po natin ang ating mga katawan upang, sabi nga rin, madagdagan ng kalakasan, at tayo'y mapalakas, no? At the same time, tayo rin po ay tayo po ay nagkukusa, no? Nagkakaroon po tayo ng pagnanasa, no? Ang desire po natin na tayo rin po ay, sabi ganoon, ma-fill in or makakain din po tayo ng salita ng Diyos para ito po ang ating magiging pagkain, our spiritual nourishment. Kaya po sa mga ganitong pagkakataon, kayo po ay lubos kong inaanyayahan, na tayo magsama-sama, bagamat hindi po ito araw-araw. Ang mainam po, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na tayo'y nakakapag-aral and we continue to be nourished spiritually sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. At minsan pa tayo po ay manalangin sandali bago tayo magsimula. Praise the Lord. Tayo po ay yumukod, pumikit. Panginoong Jesus, maraming salamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo sa bawat isa. At nananampalataya po kami na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa araw na ito. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming pag-aaral. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Samahan mo po kami ng Santong Espiritu, Lord, upang siyang magturo po sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas at patuloy na makita lamang po namin si Kristo sa aming kalagitnaan. Ibaba niyo nga po ang inyong lingkod at tanging ang dakilang pangalan niyo lamang po, Panginoon, ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Habang kami po'y nag-aaral, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, maging ang aming pang-unawa, upang mas lalo po naming makita ang kalakihan mo, ang kabutihan mo, ang mga bagay na mas lalo po, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng motivation, Lord, at ng encouragement. Father, we thank you so much and we praise you. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At muli, tayo po ay magpapatuloy niya sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At tayo po ay dadali ng Diyos sa isang pag-aaral po mula sa Bible. At ang ating pag-aaralan ay yung pagiging, sabing ganon, hope ng ating Panginoon. He is the Lord that gives us hope, and He is the Lord who is our sabi nga ng refuge and fortress, no, sa ating mga buhay. Kaya po ito'y patuloy po nating tutunghayan at patuloy po nating aaralin. Kaya kung handa na po kayo, minsan pa ihanda na po natin ang ating mga sarili, ihanda na po natin ang mga bagay na dapat nating ihanda, no? Higit sa lahat, ang ating mga sarili upang mabigyan po natin ng kaluguran ng ating Panginoon. Praise be the name of Jesus. So ito po ang ating pag-uusapan, my refuge, my fortress, doon po sa aklat ng Psalms, chapter 91, verse 1 and 2. Amen? Glory to God. So, kung meron po kayong mga Bibles, no? Tignan po natin yung ating mga Bible. Glory to God. Praise be the name of Jesus. Amen. Amen. Praise. Glory to God. Sabi po doon sa Psalms,
Ito po yung sabi nga gano'n, sa mga ganito pong mga sitwasyon ng ating mga dinadaanan ngayon, tayo po ay masigit na dapat naroroon po ang pag-ibig ng Panginoon, naroroon po na tayo po ay nagpapatuloy na magtiwala sa ating Panginoon, at kung saan, sabi nga gano'n ng ating Diyos, siya ang nagsabi, no, in the book of Psalms, na siya po ang ating refuge, ang ating fortress, no? At dito natin makikita ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Pinapakita ng Panginoon ang kanyang, sabing ganon, kamay. Pinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. So muli, tingnan natin sa konteksto po ng Panginoon. Ito po yung pag-encourage po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, na sabi nga ganon, maraming bagay na dumarating sa ating buhay, ngunit isang bagay po ang dapat nating huwag kalimutan, ang lumapit po sa ating Panginoon, at siya po ang ating refuge, siya po yung ating takbuhan, no? Siya po yung ating matatag na sandigan. Yun po ang ibig sabihin, na tayo yung sabing ganon, saan tayo kikiling kapag meron po tayong pangangailangan at kailangan natin ng masisilungan or kikiling po tayo, He is our refuge. At kung saan naman ang sandigan po natin, kung sa mga panahon na napakahirap pong bigyan ng sandigan o maging sandigan po natin ng sandibutan, ang ating Diyos po ay ang ating pinakamainam na sandigan. Amen? Kaya po sa araw na ito, siya po yung pag-uusapan natin, because God, our Lord, is our refuge and our fortress. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabing ganon in Psalms chapter 91, verse 1 and 2, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I trust. No? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, ito'y pangunguna ng ating Diyos sa ating buhay, sa ating mga buhay. Sabi nga ganon, sa mga panahong ito, maraming mga bagay po tayong iniisip, dahil marami tayong bagay na ano ba ang mangyayari, ano bang gagawin natin. And that's why sa ating mga buhay, nagkakaroon po tayo ng mga agam-agam, no? Nagkakaroon po tayo ng saan tayo maninindigan ngayon, dahil paano ang ating buhay na ngayon po ay naka-community quarantine tayo. Ano ng buhay ang naghihintay po sa atin? Paano na ang pag-aaral ng mga bata na nung minsan ay sabi mag-i-start na po ito ng August 24 and now October 5. No, may mga adjustment po tayong ginagawa, at ngayon pag lumabas ka, hindi na po sapat na meron kang face mask. Kailangan meron ka na rin face shield, no? At naroroon na, sabi nga ganon, pag-iingat. Sabi nga ganon, meron tayong sinasabing social distancing, physical distancing, at marami pang mga protocol, ano po. Kaya po sa mga kaguluhan, sa mga sitwasyon, kanino pa po talaga tayo lalapit? Walang iba po kundi sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, He who dwells in the secret place of the Most High. Yung mga taong nandoon po na sabi nga, taimtim na, sabi nga nun, naroroon sa ng ating Panginoon, sa kanyang, sabi nga ganon, mayabang, sabi nga ganon, pakitipisan sa ating Panginoon. Doon po natin mararanasan yung tinatawag na paggabay ng ating Panginoon. Awitin po ito nung mga 80s, no? Sabi nga gano'n, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Amen. Praise the Lord. Kaya ito pong mga bagay na ito yung mga paalala ng Panginoon sa atin. It is an encouragement from the Lord na ang lahat ng mga nadaraanan natin, nararanasan natin, ay mga bagay na nagkakaroon, nangyayari sa ating buhay, mararanasan at nararanasan po nating lahat.
pero ang pinakamainam doon ay kung paano natin siya kilalanin bilang our refuge and our fortress, at doon lamang po tayo magtitiwala. Ang ating mainam na sandigan, walang iba po kundi ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. So sabi nga ganon, ano ba ang ibig sabihin ng pag-asa and refuge in the Lord? No? Ano nga ba ang mga ibig sabihin nito? Kaya kailangan po nating mabatid, malaman po yung sinasabi po dito. Ang sabi po dun sa tatlong bagay lamang po. Ang unang bagay, sabi nga, the Lord will save us from dangers and disease. No? Ano ba yun? Ito yung mga bagay na meron tayong, sabing ganon, mga panganib sa ating buhay, or disease man yan, o pestilence man yan. Ang Diyos po ang siyang mag-iingat. Ang Diyos po ang siyang, sabing ganon, magtatanggol po sa bawat isa. Sabi po doon sa verse 3 in the book of Psalms, He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. Kaya po sa ating buhay, kapag patuloy po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, no amount of fear, no, or doubt, kundi we are 100% trusting in the Lord that He will save us from any danger. No? Sabi nga, pati yung hidden danger, pati ang diseases o yung mga pestilence na yan. Kaya mapalad po tayo, no? Nakakailang buwan na po tayo ng quarantine. Look at your family. Look at yourself. God is protecting you. God is protecting our family. God is always there for us because He will not allow us to be in danger or, sabing ganon, magkaroon ng disease. Kasi He will save us from any danger and from any disease. Kaya pumapalad ng mga bawat isa, mga Kristiyanong nakakilala sa ating Panginoon, naroroon na lamang po yung pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano? Ngunit sabing ganon, bagamat nandun yung pag-iingat ng Panginoon, meron pong wisdom na dapat nating sundin, na kung ano po ang nararapat na sa kasalukuyan, hindi komot mataas ang iyong pananampalataya o hindi komot napakataas 100% or more than 100% ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Sometimes we need to act, sabi ganon, with wisdom. We need to act wiser and smarter, no, sa ating pamumuhay sa kasalukuyan. Kaya ang pag-iingat, ang pagdidisiplina, no, ang pagkakaroon po ng pagsunod sa social distancing and physical distancing, ang pagsusuot ng mga protocol ay mga bagay na dapat po nating proteksyonan ng ating mga sarili. Isipin nyo na lamang po na sabing ganon, hindi tayo makapag-contribute, no, sa tumataas na bilang ng mga cases dito sa ating bansa. Nakakalungkot po, ano, na-overtake na po natin at tayo po yung parang number 1 na po sa Southeast Asian countries na nangunguna ng may pinakamataas po na cases ng COVID-19. Nakakalungkot lang pong isipin na mahigit sa 100,000 na po tayo, and we just keep on praying that God will deliver us from this danger, that God will deliver many Filipinos, no, out of this disease and deliver us, no, doon sa mga nangyayari dito po sa ating bansa. Kaya po kung hindi po tayo nakaka-contribute doon sa pagbaba, no, ng mga cases dito, baliban na lamang sabing ganon, tayo ay may importanteng mga gagawin, ay wag na po tayong lumabas ng bahay. Let our stay at home be more meaningful, be more productive, and be more engaging spiritually sa ating Panginoon. Kasi eventually, God will be able to protect us from any dangers. Ayaw din ng Panginoon na ilagay natin ang ating sarili sa mga danger at panganib. Kaya nga alam na natin may protection ng ating Panginoon, at sa mga hindi sinasadyang bagay, ang Diyos po ang nagliligtas sa atin. Pero kung isusuong mo naman po ang iyong sarili doon sa panganib, ay hindi na po ito gawa ng ating Diyos. Kaya po sa ating buhay, hindi po inaalaw ng Panginoon na tayo po ay nasa panganib. Kung kaya, gagamitin po natin yung wisdom ng Panginoon na ibinigay niya po sa atin. Amen?
And for our lives, God will continue to save us from any dangers, from any disease, dahil ang Diyos po ay matapat. Amen? Praise the Lord. At yung pangalawa, being our hope, our refuge, and our fortress, the Lord will not allow harm will overtake us, that will overtake us, no? Hindi po iaalaw ng Diyos na ang harm, no? O ang sabing ganon, sakit, pananakit, ang sabing ganon, panganib na dumating sa ating buhay, na siya pong manguna sa ating buhay, kundi ang nais po ng Panginoon ay ma-overcome po natin ang lahat ng ito. Ang sabi po doon sa verse 10, no harm will overtake you, no disaster will come near you, near your tent. And verse 11, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. So, kung kinakailangan nga, sabi nga ganon, ang Diyos ang mag-iingat sa atin at there is no weapon that is formed against us will prosper. Ay, tama po ba? Kaya po sa ating buhay, God will not allow harm to come in our family. God will not allow harm to come in each one of us dahil ang nais ng Panginoon, tayo po ay naligtas, tayo po ay maprotektahan. Kaya po sa ating buhay, kung meron mang disaster po, it will not come near our homes, our family, no? And kung kinakailangan, God will continue to command His angels, no, to safeguard us, no, concerning us, to guard us all the way. Hindi niyo po ba alam na tayo pong mga mananampalataya, na habang tayo po ay nag-journey, ano, dito po sa mundong ito, ang mga anghel ng Diyos ang nagbabantay sa atin. Di lang pong 1,000 yan, libo-libo po yung mga anghel na kung na gano'n na lamang po ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, it will come handy. Amen? I remember that yung ito pong bahay po namin ay hindi pa ganito katapos, no? At hindi pa po ito fully natatapos. I think that was the time na open pa po yung dito sa kabilang lugar po namin na location po ng bahay ng nanay ko, hindi pa po yan tapos. So open pa po yan. At some point, merong pong siyempre may mga ibang tao na nagtatangka ng masama, pagnakawan ng aming tahanan. Hindi po matuloy-tuloy dahil yung kapitbahay po namin, nasabi niya na ay may nagbabantay na anghel dahil everyday nakikita niya na merong isang malaking tao daw, no, na nandito sa bahay namin. Kaya I thank God it is the Lord who continue to protect us, no? He even command His angel to come before us. Totoo po yun. Dahil, di ba, meron nga pong, sabi ganun kwento, no? Isa pong babae, na siya po'y mag-uuwi na at daraan siya sa isang makitid na madilim na lugar. Ano pong ginawa niya bago po dumating doon? Nanalangin siya, Lord, ingatan niyo po ako sa pagdaan dito. Kaya po nung dumaan, kasalukuyan may isang lalaki po doon at merong masamang tangkain. Nakita niya po yung babae, dumaan. Noon nakalagpas na yung babae. Kinabukasan, may balita po na may isang babaeng pinatay at ni-rape, no? Dahil sabi niya ganon, it was the lady that comes after her. At nung tinanong po yung lalaki, nung nahuli po yung lalaki doon sa kasalanan ginawa niya, sabi niya ganon, bakit marami naman dumadaan? Bakit yung pa yung babae? Kasi yung unang dumaan na babae, may kasamang malaking tao. Yun, malaking tao. Samantalang single lang yung babae, mag-isa lang siya, kaya kasama niya po nila. So kasama po niya ang anghel ng Diyos na nagpo-protect po sa ating mga buhay. So sa ating buhay, maging in the life of Job, no? Sa buhay po ni Job, pinakita po doon sa aklat po ng Job, ipinakita po doon na ang ating Panginoon naglalagay po talaga ng hedge of protection sa kanyang mga anak, no? Sa mga hinirang ng Diyos, sa mga mananampalataya ng Panginoon, ay pinapakita po ng Panginoon dito na naroon po ang kanyang proteksyon sa bawat mga taong nananampalataya sa kanya. Praise the Lord. Ito po yung mga pagkakataon na nag-uusap po ang Panginoon at si Satanas over something.
At ang sabi po doon sa chapter 1 ng Job, basahin ko lamang po in verse, sabing ganon, in verse 9, umpisahan ko lang po in verse 8. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who hears God and shuns evil." Verse 9, does Job fear God for nothing? Satan replied. Verse 10, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flock and herbs are spread throughout the land. So, automatic pala sa pag-iisip po ni Satan na tayong mga nilikha ng Diyos, na tayong mga nakakilala sa ating Panginoon, na tayong merong takot sa ating Diyos, na tayong merong Kristo sa ating buhay, alam po ni Satanas na ang buhay po natin ay may tinatawag na proteksyon mula po sa ating Panginoon. Yung tinatawag na hedge of protection around, not only in our life, but in our household as well. Kaya po sa ating buhay, ang Diyos po talaga, hindi niya pinlano ng ating buhay ay magkaroon ng harm. Pinlano po ng Diyos na magkaroon po tayo ng isang buhay na punong-puno po ng pag-ibig. Ano po sabi niya in Jeremiah? Wala po dyan, ngunit ito po yung inudyok sa akin ng Panginoon. In Jeremiah chapter 29, verse 11, sabing ganon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So sa buhay po natin, wala pong pinlano ang Diyos na makapanakit sa atin o magkaroon ng panganib sa ating buhay dahil hindi po niya yun pinlano. So sa ating buhay, God will not allow no harm that will overtake us, no disaster will come near our tent, our household, or even our family, because He will command His angel concerning our lives to be guarded in all our ways. No? Ang ano lang po dyan ay tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At yung pangatlo, glory to God, the Lord will rescue us from trouble and He will, sabi nga, deliver us. Amen. Praise the Lord. Dito po natin makikita yung kabutihan ng Panginoon. Ang sabi dun sa verse 3, so number 3, the Lord will rescue us from trouble and He will deliver us. Sabi po sa verse 14 ng chapter 91, because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for He acknowledges my name. No, napakabuti po ng Panginoon dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, ang pagligtas ng Panginoon, ang pag-rescue niya po ng Panginoon sa ating buhay mula po sa anumang panganib, mula sa anumang trouble, He is able to deliver us. No? Kung tayo ba ay nasa kasalukuyan, nasa panganib pa po, may trouble pa po tayong ina-undergo sa kasalukuyan, mahal po tayo ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon and never po naiiwanan po tayo ng Panginoon. Sabi nun sa Hebrews chapter 6 verse 5, Hebrews chapter 6 verse 5, God will never leave us nor forsake us. Dahil yun po ang naisin na Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita, sabi ganon, hindi kita iiwanan sa anumang panganib. Never will I leave you, never will I forsake you. No? Kaya sa ating buhay, nandun po ang proteksyon ng ating Panginoon. So sa tatlong yon, ipinakita po ang kamanghamanghang gawa ng ating Diyos. Una, He saved our lives from any danger and disease. Pangalawa po, He will not allow harm to overtake us. At yung pangatlo po, He will rescue us from any trouble and He will deliver us. No? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So sa ating buhay, nandoon po yung pag-ibig ng Panginoon. Naroon po na ipinakita ng Panginoon ang kanyang kamanghamanghang ginagawa sa ating buhay. Naroon po yung, sabi nga ganon, hindi niya malilimutan yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya po,
Kung titignan po natin sa tatlong ito, may mga bagay po na nangyayari sa ating mga buhay at dapat lamang pong hindi natin malimutan yung kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay. At napakainam po na kung titignan po natin, ano naman po ang dapat nating ma-observe, no? Na kung ganito po ang ginagawa ng Panginoon sa atin, siya po ang tagapagligtas natin mula sa any danger or disease ng buhay natin, that God will not allow us in any harm, and at the same time, ang Diyos po ang sabi nga ganon, will rescue us from any trouble. Aba, paano ba ginagawa ng ating Panginoon yon? Amen? Tingnan po natin at andun po yung kabutihan ng ating Panginoon. Praise God. At glory to God. Balik ko lamang po yung ating screen. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi ganun, what will I see? Ano ba yung makikita natin sa kabutihan ng ating Panginoon? Praise God. May ilang mga bagay. Sabi po sa Psalms, chapter 91, verse 7, ano yung makikita natin? Sabi ganun sa verse 7, 1,000 may fall on your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. So ito yung mga pagkakataon, paano ba mangyayari yun? Na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay naroroon. Sabi nga magbabagsakan ang libo-libo, no? Sa ating magkabilang side, sabi nga on our side, 10,000 on our right, and it will not come near us, no? Ito po yung mga panganib, ito po yung mga, sabing ganon, dumarating sa ating mga buhay o darating sa ating mga buhay, but it will not penetrate us, no? Whatever, sabing ganon, mga curses na ibinibigay po sa atin ng mga taong nakapaligid po sa atin, they declare some curses in our life, it will not harm us, no? Yun po ang sabi ng Panginoon, kaya malalaglag lang yung mga salitang yun. Ano pa? Yung mga bagay na sabing ganon, ipinaplano sa ating mga buhay so that we will not be able to do something, no? Ang ating Panginoon po, ito yung pinapakita ng Panginoon, babagsak at babagsak itong mga taong ito o babagsak at babagsak anumang plano at gawa ng dyablo sa ating mga buhay dagkat hindi ito magtatagumpay. Sabihin mo nga sa iyong sarili, hindi magtatagumpay ang kapangyarihan ng dyablo sa aking buhay. Amen? Kung ilagay po natin, idinideklara po ito because Jesus is our Redeemer. Jesus is our Lord. Amen? Wala pong makapag-penetrate sa ating mga buhay. Sabi pa rin po doon sa Psalms chapter 91, verse 8, ano po yung kailangan pang makita natin? You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. So pamamagitan ng yung mga mata, maoobserbahan mo ang mangyayari. Maobserbahan mo kung ano ang mga panganib or mga punishment na mangyayari. No? Sabi nga ganon, you will be there. Yes, you will witness it. As you witness people or maybe situation or maybe the plans of the devil will fall from your left and from your right, you will only see them. No? Hindi ikaw ang kasama doon sa will fall, but you will only see them. You will only observe with your eyes, with your very eyes. Kaya nga po tayo sa ating mga buhay, ano ba ang nakikita natin sa pandemic na ito? No? Pinapakita ng Panginoon maraming bagay. Maraming bagay. Maraming mga sitwasyon sa buhay ng mga tao. Pero thank God, ang buhay ninyo at ang buhay nating bawat isa, ang nakikita lang natin, we observe. Nakikita natin ito. But ito po ay hindi dumarating sa ating mga buhay. Even in the time of pandemic, dito nagpapala ang Panginoon. Even in the time of pandemic, God is moving His mighty hands in our life. His economy is within those righteous people. Kaya po sa ating buhay, we will only observe, we will see it by our own eyes. And as we see it, we will also see the punishment of God over the wicked. No? Yung mga taong, sabi nga ganon, pasama ng pasama at gumagawa ng kasamaan, we will see it. No? Nakakalungkot no, na makikita natin ito. Pero pinapakita po ng Panginoon dito yung kanyang kapangyarihan. Amen?
And ito yung mga kasama sa pangako ng Panginoon. And next, sabi nga gano'n, ano ba yung makikita pa natin? Makikita natin in Psalms chapter 91 verse 11 to 13. For He will command His angels concerning you to guard in your ways. Yun na po yun kanina. They will lift, sabi nga, they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lions and cobra, and you will trample the great lion. Amen? Praise God. So pinapakita lamang po dito, glory to God, ang kabutihan ng Panginoon. Hindi ko yata na-type ng mabuti, pero ang sabi po doon sa verse 13, basahin ko lamang po muli, you will be tread upon the lion and the cobra. You will trample on the great lion and the serpent. And the serpent. So sa ating buhay, ay naroroon po ang pag-ibig ng Panginoon. Ganon pong kapangyarihan ang inaasahan at makikita at mararanasan po natin. Hindi lang makikita, mararanasan po natin. Yung sinasabi ng Panginoon na sabing ganon, ay tayo'y liligtas niya sa anumang panganib, sa anumang sitwasyon ng ating buhay, naroroon po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? Dahil ito'y dinideklara ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Praise God. Ang sabi po doon sa Mark, ito po yung mga sumusunod sa ating Panginoon, mga servants of God. At sabi niya sa Mark chapter 16, beginning verse 15, this is the mandate of God sa bawat believer. Sabing ganon, He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, di ba? And whoever does not believe will be condemned. Naalala po ako kaninang umaga, kausap ko po yung isang Christian kong dating kasamahan sa opisina na nag-retire na, At merong pagkakataon sa kanyang buhay ay nag-post lamang po siya ng tinatawag na Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Aba, doon sa kanyang post sa kanyang wall, may mga taong nagpo-post kasi may mga friend din siya mga Catholic at may friend din po siyang mga Christian at the same time. So doon sila nagbabalik-taktaran depending na sabing ganon, paanong ang kaligtasan ay hindi nakabase sa good works. Paano daw si Mother Teresa na good works lang yung kanyang ginawa? Diba? So may mga bagay din ang sabi at katugunan nito kung makikita po natin. Sabi ng Diyos, ang kaligtasan ay hindi base sa good works dahil ito ay regalo ng ating Diyos. At sabi ganun, kung ito ay sabi ganoon base sa good works, hindi po makwa-qualify yung isang taong na-remember niyo po na nung pinako si Jesucristo may dalawang magnanakaw. Itong dalawang magnanakaw ay talamak sa pagnanakaw, makasalanan sila 100%. Pero yung isa na tao sa kanan ng ating Panginoon, sinabi sa kanya ng Panginoon, ipagsama siya. Anong sabi ng Diyos? Right now, you will be with me in paradise. Dahil tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun, makasalanan po yun. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng mabuti. Kasi kung ang batayan po natin ay paggawa lang po ng mabuti, ay hindi tayo makakaabot po sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil hindi lamang po sa paggawa ng mabuti ang kaligtasan, kundi sa pagtanggap po natin sa ating Panginoon. Ang pagkakaroon po ng born-again experience, a genuine born-again experience sa ating Panginoon na tayo isinilang muli, hindi sa pamamagitan ng laman or maisisilang ka ng nanay mo muli, kundi sa pamamagitan po ng Espiritu. Ng ating buhay ay nabago dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So kung titignan po natin doon, glory to God, doon sa binasa ko sa Mark chapter 16, verse 15, dito po ang pangunguna ng Panginoon. Sabi nga, whoever believes and is baptized, sabi ganon, will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Verse 17, that this sign will accompany those who believe in my name. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and they will drink deadly poison. It will not hurt them at
all. Amen. They will place their hands on sick people and they will get well. So ito po yung pamantayan ng ating Panginoon. If we see that the plans of the devil is falling down over as we observe it, and we will see the punishment of the wicked, same as that in our life, God will guard us with His angels, and at the same time, sabing ganun, we will tread on the lions and the cobra. You will trample the great lion and the great serpent. So sa ating buhay, isang mapagtagumpay na buhay ang naisin ng Panginoon because God is our refuge. Amen? Sa ating buhay, kung naisin po natin na ang ating buhay ay mas lalong maging matagumpay, ituon po natin ito sa ating refuge, sa ating fortress. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, ang ating matatag na sandigan. Siya po ang kukubli sa atin. Siya po ang sabing ganon, magpoprotekta sa bawat isa po sa atin. Kaya po ang ECQ, hindi pong malaking bagay na dapat po nating ikatakot pagkat ang ating Panginoon po ang nagpo-protect sa bawat isa. Amen? Praise the Lord. At sa atin bilang mga tao, ano ba ang dapat nating tignan? Amen. Ano ba ang dapat nating pagmasdan at pag-ingatan? Ano ba ang dapat nating, sabing ganon, gawin bilang mga mananampalataya na sa lahat ng ito na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay at matutunghayan po natin sa ating buhay, ano ba ang dapat nating gawin bilang mananampalataya? Amen. Sa kasunod mong chapter, amen, glory to God, makikita po natin doon na ang ating Panginoon ay buhay, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Naroroon po na ang ating Diyos ay magpapatuloy na tunghayan. Matutunghayan po natin. At kung sabi dito, ito po yung dapat natin gawin in Psalms chapter 92 verse 1 and 2. Ayun ganon. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Amen? Yun po ang naisin ng Panginoon. Yes, ililigtas ka ng Panginoon. Yes, there will be no harm. Sabing gano'n na darating sa inyo. Yes, He will rescue you. Yes, you will see thousands to come fall between your left and right. Yes, na sabing gano'n, you will observe the wicked and their punishment. And yes, you will tread down serpents and cobras and serpents in your life. Pero ano pong dapat natin gawin bilang mananampalataya? Lahat ng ito ay naka-ready para sa ating lahat. Pero on second thought, ano ba ang dapat natin gawin? Upang mapalayog pa, ano bang dapat nating ibigay sa ating Panginoon sa lahat ng ito? Kasi we will not be able to do this on our own. We will not be able to look at how God will see us in this situation. Only God can turn our situation upside down for Him. Amen? Kaya po anong dapat gawin natin? I-proclaim po natin ang pag-ibig ng Diyos sa umaga at sa Kanyang katapatan sa bawat isa. Yun lamang po ang hinihiling ng Panginoon. Dahil lang nais po ng Panginoon, ano man ang nangyayari sa ating buhay, naroroon po na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya po sa ating buhay, praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay magpatuloy sa pag-ibig natin po sa ating Panginoon. Hallelujah. At nais po ng Panginoon na magpatuloy lamang po tayong ibigay sa Kanya ang nararapat para lang po sa Kanya. Dahil ito po ang naisin ng ating Diyos. Minsan pa magandang araw po sa bawat isa. Let's just remember that our refuge and our fortress is our Lord, who comes before us in rescue from any dangers. And the only thing we have to do is to declare and to proclaim His love, His faithfulness in our lives every day of our life. Amen? Praise the Lord at minsan pa magandang araw po sa inyo and God bless you all. See you po sa mga susunod pa nating video. Amen. Glory to God.